kapaligiran. Yung microplastics kasi meron siyang dalawang pinagkainan. Yung primary microplastic, ibig sabihin, mula pa lang sa paggawa sa kanya, ay makikita na siya. Ano mo ito? Kung mahilig tayo mag-facial wash, marami sa mga facial wash na ginagamit natin sa ating beauty skin products ay actually may microplastics. Yun ay primary dahil ginawa sila, maliit na sila. Pero meron din tinatawag na secondary microplastics. Yung microplastics sa kalaunan, katagalan ng panahon, ay pwede bitak-bitak. Pwedeng maging mapo o pwede pang at habang lumiliit yun, nagpuproduce ito ng microplastics. So yung laki ng plastic ay may kinalaman sa pwede sa atin, sa tao. Pero marami din mga factors na pwede mag-contribute sa pagbitak-bitak ng microplastic. Halimbawa, kapag nabilag sila sa araw o nagkaroon ng UV effect, ultraviolet. Yung ultraviolet ay pwedeng tumulong sa pagkakabundok ng isang plastic na nagpuproduce ng mga microplastic. Halimbawa ng daw, ang suot nating damit. Meron itong microplastics gaya ng polyester, nylon, polyamide at acrylic. Halimbawa, yung ating damit, marami dito ay polyester. Marami dito ay gawa din sa plastic. So kapag naglalaba tayo, madami doon shades o yung nalalagas na parte ng damit natin ay lumalabas din sa labada. At yung labada naman natin ay diretso sa kanal. Yung kanal na yun, diretso sa ilog at ultimately, diretso din sa karagatan. So tayo mismo ay pwede din nag-produce at nag-contribute din sa microplastics. Mahigit 2 milyong tonelada ng microfibers ang napupunta sa dagat kada taon. Sa liit nito, kahit ang pinakamaliliit na labang dagat ay nakakain din ito. Sa pag-aaral na inilabas noong 2017, nakita na merong microplastics sa ating lamang dagat at asin. Halimbawa, sa maraming parte ng Pilipinas, marami sa paggawa ng asin ay nasa tabing dagat din. Kinukuha nila yung tubig dagat, pinapatuyo ito kung saan nila nakukuha ang asin. So isipin nyo na lang kung ang mga microplastics na ginagawa natin ay lumulutang sa dagat at yung tubig na yun ay parehong tubig na ginagawa natin asin, malaki yung potensyal at malaki yung posibilidad. Happy Friday morning mga kapuso! Bakit pa lang ng buwan pero we feel the love ngayong wedding month. Yan, nakakatuwa naman Igan. Ang dami nagpapakasal tuwing June. Ramdam mo talagang love in the air. Yung biyernes nga lang, lahat tayo invitado sa isang dambuhalang taksalan. Ay, dambuhala ba? Sino kaya ang bride and groom? Ang ating UH panliner si Jensen, abay po sa kasal. Alamin natin sa kanila. Jensen! Wow! Ang layo-layo ito, ha? Oo. Good morning mga kapuso! You are cordially invited sa isang pambihirang kasalan. Ang bride and groom, mga dinosaurs! At naku, mamaya hindi lang yan dahil makakasama natin magmarsya ang kanilang mga kaibigan. Kaya naman tutok na kayo dito sa inyong pambansang morning show kung saan lagi una ka ha? Una, hirit! Literal na dambuhala. Dinosaur daw pala. Diyos ko, may ganun pala. Pero ang cute ng aking at mabisita. Pero syempre, si Jensen ang ganda-ganda. Napakaganda. Sobra. Grabe sa ganda. Pero ito partner, grabe, bububungos ang pagmamahal ngayong Friday morning. Kaya naman bubungos din ang sorpresa para sa inyo mga kapuso. Yes, dahil dito sa unang hirit, it's raining. Wow! Pero kahapon may tayo kami dito. Oo nga eh. So sila gagawin guys, kailangan nyo mag-selfie habang sinasalo ang mga nahuhulog na pera kagaya nito. Ops, mataas. Galingan nyo sa magsalo ha. At mga kapuso, i-post yan sa aming Facebook page at baka kayo na ang makatanggap ng sorpresa. Abangan ng video. Ito, selfie. Sumasalo kayo. Ito, selfie. Yun. Alright. Ito
Ano pa ang isang abangan natin? Yung almusal natin ngayong umaga. Actually, yun, wala Pero pa bakit po May problem is dahil it will be raining in Manila. Kaya tara, kain tayo ng pares. Yes, not just ang ordinary para sa mas pinasarap lang naman yung toppings ng crispy ulo. Agoy. Yung pala, piniprepare, kumukulo pa yun. No wonder bakit pinipilaan ng parasan na binisita natin. Ako. Ako, excited na ako tingnan ng crispy pulo pares. Sean, pahingi naman. Baka excited din yung mga ano natin dito. Anchors. Sama na lang. Pwede ba sa inyo yan? O siya akong bahala sa inyo, magdadala ako mamaya. Good morning, Yes. good morning mga kapuso, good morning dyan sa studio. Ito na nga, nandito kami ngayon sa San Parisan dito sa Quezon City. Ito, nag-halo-halo lang ako dito sa itong nakikichismis lang ako dito kila Kuya. Ang dami nang kumakain kanina, medyo mahaba-haba na yung pila eh. No? Ang aga-aga, ang dami nang kumakain dito. Wait lang, mag-serve din tayo. Lagyan ko muna to. Sumasideline lang ako dito. Pero mga parisan no, dinudumog kahit sobrang init ng panahon, lalo na ngayon na officially rainy season na. Kaya ano bang maganda yung pares pag malamig ang panahon? Siyempre mainit na sabaw. At kakaibang pares sila dito kasi may kapares na malutong na ulo ng baboy. Diyos ko, kaya naman pala dinadagsato dito. Kaya mamaya yun yung titikman natin at pagsasaluhan natin dito lang sa Pagbansa Morning Show kung saan lagi una ka ha.